makakaya ng tao. Alam niyo ba yung kulog? Yan ang tinig ng Diyos. Hindi kaya ng tao makipag-usap sa kulog. Pero, pero si Moses, sinasagot ng Diyos pag kinakausap niya, ang sagot sa kanya kulog. Kaya yung mga nasa baba, kasi Mount Sinai, kumukulog talaga doon sa taas. Hindi nila alam ba't kumukulog. Yung pala nakikipag-usap si Moses sa Diyos. Yung kulog, yun ang salita ng Diyos. Kaya nga hindi natin pwedeng, ang Diyos mismo, ang kaharap natin. Sino ang binigay niya? Si Jesus. Salamat kay Jesus, maamo siya. Panahon natin ngayon, binabasa na lang natin yung kanyang mga sinalita. Bakit? Nasaan ba si Jesus ngayon? Si Jesus ay nasa tabi ng Diyos sa kanyang kaharian. Nandun na siya Inakyat siya. Sabi sa Acts 1:11, siya'y inakyat na sa langit. Basahin niyo nga yung Gawa 1:11. Itinaas siya sa langit si Jesus. Pero, tapos na yung mission niya rito, kaya itinaas siya sa langit. Gawa 1. Gawa. Nakita mo na, Gawa. Aklat ng mga gawa. Ang katabi ng Gawa, pagkatapos ng John, Ng Juan. magkatabi sila ng John. Diba? Huling page ng Juan, kasunod gawa. Alam niyo, dapat masaya tayo mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Dapat masaya tayo kasi sinave na tayo. Sinave na tayo ng Diyos through Christ. Nang siya'y mamatay, pinako sa krus at muli na buhay. Ito yung sabi niya, it is finished. Your salvation already finished. The problem, yung ang iba hindi naniniwala, they don't believe. Electric pan. Pakibasa mo nga, sister, sa'yo. 1:11 ng Acts. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo dito at nakatingin sa langit? Ba't kayo nakatingin sa langit? Kasi pinagmamasdan siya ng mga disciple. Inaakyat si Jesus Christ sa langit. Yung mga alagad, nagtitingin doon, inaakyat si Jesus sa langit at guro, inaakyat may tumayong anghel. Ayan ang salita ng dalawang anghel. Ulitin mo basa. Kayong mga taga-Galilea. Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo dito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo ang pag-akyat niya. Ayan. Tingnan ninyo. Nung matapos na ni Jesus ang programa ng pagliligtas na sinabi niya, it is finished. Sabihin mo nga, niligtas na ako ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus. Na aking Panginoon. Correct. Kasi niligtas na tayo. It is finished. Pero, wag na tayong maging makulit. Kasi, ang sabi ni Lord, kung tatanggapin nyo talaga ng totoo sa Jesus sa buhay, yung kompletong pagbabago, alam naman natin yung mali at tama, So, tiisin na lang natin na huwag magkamali. Tayo, madali tayo magkamali, mahina tayo. So, what we need is, maging prayerful. Sa bawat sandali, manalangin ka. Kasi hindi nyo alam mga aksidente. Katulad yun yung nangyari na yun. Kailan pa ba mangyari sa atin yung ganong dilubyo na mawasak lahat yung mga ari-arian, tapos wala ka na matutulugan sa basketball court na lang. Ganun ang nangyari sa kanila Imagine ang yayaman na tao, tapos nandun lang sa kanilang isang lalagyan sila na walang-wala, damit lang ang suot, tapos nag-iiyakan, Lord, forgive us. Homeless na ang tawag. Homeless na Kasi sinabi nila, godless O di homeless ngayon. Diba? Kaya nga ang inano natin dito, ang Diyos napakabuti. Iniligtas tayo sa impyerno. Ang importante lang, maniwala tayo sa Diyos at maniwala tayo sa Kanyang anak, ang pangalan ni Jesus. Ganyan po ba?
Kung hindi tayo maniniwala, nilalabanan mo ang Diyos. Saan ba natin, paano ba tayo makipag-isa kay Jesus? Alam niyo ba? Liliwanagin natin ano. May nakakita sa Diyos? Wala. May nakakita kay Jesus? Sa atin ngayon. Pero noon nakita. Nung siya'y namuhay na tao rito, nakita siya. Pinanganak siya ni Maria, di ba? Ginamit si Maria ng Diyos. Pero hindi siya ang Diyodyusin mo. Ang Diyodyusin mo yung ipinanganak niya. Sino? Si Jesus. It's not Mary. Hindi naman si Mary na pako, di ba? At ang ngayon, hindi pa sila nabubuhay. Ang buhay pa lang si Jesus. Kaya kung magpe-pray tayo, eto advice ko sa inyo, no? Useless ang pray mo sa mga hindi pa nabubuhay. Patay pa ito, usap natin eh. San Pablo, San Lucas, San Mateo, San Santa Cruz, kung ano ng santo, di ba? Ganyan tayo ako, Catholic ako eh. Di ba? Tapos, Hail. Hail means, pinupuri mo. Hail. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou, blessed fruit of thy womb, Jesus.